Lahat naman tayo nakaranas na ng mga di maipaliwanag na bagay. Yung tipong biglang gagalaw ng kurtina kahit walang electric fan. O kaya naman may maririnig kang "Ha?" pero mag-isa ka lang sa kwarto. At syempre, isa din ako sa mga certified duwag. Haha. Kahit bahagyang bumukas lang ang pinto. At ang video nga na to ay tungkol sa experience ko makakita at makahawak ng multo nung bata pa ako. Kaya bago ko ikwento sa inyo, paandarin muna natin yung intro ko. Itong ikukwento ko sa inyo ay totoong nangyari sa bahay ng lola namin. Gabi noon at naisipan naming magpipinsan na maglaro ng tagu-taguan dahil may nag-akit sa amin na pinsan din namin. At pangalanan na lang natin siyang Car dahil mahilig siya sa kotse. Ay, joke lang. Wala lang talaga ako maisip. Hehe. Ba't kayo naglalaro? Gabi na di ba dapat tulog na kayo nun? Ay, oo nga pala. Buti pinaalala mo. Haha. May lamay kasi sa amin noon, kaya pinayagan kami ng mama ko magpuyat. Pero ewan ko sa iba kung pinapayagan din sila. Pero okay lang naman minsan magpuyat. Basta huwag ka lang magpupuyat sa maling tao. Ano? Di pa rin matutulog? Anyways, ito nga pala yung nangyari. Ang boring naman. Tara, laro tayo. Tama na yung kakaupo nyo dyan. Sige, pero ikaw tayo. Ikaw nagkaya ha. Okay pa naman ang lahat sa una nung naglaro kami. 6 nga lang pala kami na magkakaibigan at magpipinsan ang naglaro. Dahil may isa sa amin na pinauwi na. Yung tagu-taguan nga pala namin may mga rules na dapat sundin. Pero sa tingin ko ni isa sa amin noon walang sumunod. Yung iba nagtago sa bahay nila. Yung iba naman kung saan-saan ng sulok na dapat dun lang sa lugar na iisa na pinag-usapan namin kami magtatago. So sa isip namin noon ang unfair naman kung si Cory magiging taya. Siya na nga nag-aya. Kaya naisipan namin maibataya na lang para malaman kung sino nga yung magiging taya. Maibataya. Naalala ko noon habang yung iba nakaligtas na. Ang natitira na lang noon ako at si Car. At kaming dalawa na lang. Kaya nagbato-batopic na lang kami para malaman kung sino ba ang magiging taya. And guess what? Sino ang taya? Di ako! Bato-batopic! 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 Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2. Pagkatapos ko magbilang noon, hinanap ko na sila isa-isa. Ang pagkakatanda ko noon, nahuli ko na lahat sila. Maliban na lang kay Jake, di ko siya mahanap noon. Lahat ng sulok, tiningnan ko na. Pati nga bahay ng kapitbahay namin noon, tiningnan ko na din. Wala pa din siya. Andyan po ba si Jake? Ha? Nakita niyo po ba si Jake? Hato! Hindi, joke lang. Di yun nangyari. Haha. Dahil malapit lang naman yung bahay ni Lola sa pinagtanungan namin, pumunta na lang kami sa bahay ni Lola. Pagbukas namin ng pinto noon, nakita namin yung tsinelas ni Jake. Kaya dali-dali akong nagtanong noon sa lola ko para itanong kung nandoon ba si Jake. Kaya sa isip ko noon baka nagtatago siya sa pinakataas ng bahay ni Lola. Naalala ko noon, dahan-dahan akong umakyat. Hindi ko alam kung excited ako o kinakabahan. Pero naisip ko, baka nandoon si Jake nagtatago. O yun? Saan kuya yun? Pagsilip ko noon, may nakita akong paa na maputi. Nakatalikod siya sa malayo at nakatayo lang.
Nung nakita ko si Jake, agad-agad akong lumapit para tayain siya sa tagu-taguan dahil siya na lang kasi ang wala para maglaro ulit kami ng tagu-taguan. Kaya maniwala ka man o sa hindi, sinubukan kong itulak si Jake noon pero hindi siya natutumba at hindi din siya natatablan ng kiliti ko sa kanya. At kung nagtatanong kayo kung ano yung pakiramdam nung hinawakan ko yun, pakiramdam, parang pag hinawakan mo yung tuhod mo na para bang wala siyang laman, kundi puro buto lang. Habang kinakaliti ko siya nun at tinutumba, nakaramdam ako na parang may hindi tama. Wala siyang mukha! Alala ko noon, hindi ako tumakbo nang nakatalikod sa kanya dahil natatakot akong sundan niya. Kaya patras akong bumaba sa hagdan kasi tinitignan ko kung gumagalaw siya. Basta gusto ko lang na hindi siya sumunod. Baba ko, dali-dali akong tumakbo papunta sa bawang baba ng bahay ni Lola at nakita ko doon. Ma, pa, may tao sa taas. Hindi tao yun Ewan, basta. Pero pagbaba ko, nandun si Jake nakaupo lang kasama ng iba. At doon ako kinalabutan kasi kung si Jake yung nakita ko kanina, sino yung hinawakan ko doon? At nung kwento ko yun, sinabi ng papa ko na baka daw kamag-anak namin yun na nakikidalamhati, dumalaw lang. Pero iba talaga pag ikaw mismo ang nakahawak ng multo. Iba siya sa kwento-kwento lang kumpara sa mga na-experience ko. Pagkatapos ng nangyari na yun, ni-research ko kung ano ba yung mga multo na walang muka at nanggagaya ng iba. At lumabas nga, ito, Noperabo. O ewan, basta ayan, isang Japanese creature na yokai na nanggagaya ng iba. And ginagaya niya yung mga malalapit sa buhay mo o kaya naman magpapakita lang siya kapag gusto niyang manakot ng mga tao. Kung baga, yung mga victim niya, huli na bago ma-realize na hindi pala totoong tao yung nakita nila, kung hindi isang yokai. And yeah. And also, harmless din sila. Kaya kung makita mo man, hindi ka naman nila gagambalain. Kung di, mananakot lang. Haha. At ayun lang para sa Halloween story na to. Kung may sarili kang nakakatakot na experience, i-comment mo lang sa baba. At nang mabasa ko din, para mas matakot din ako, diba? Dejo. At ayun lang, goodbye! Paano i-end to?